إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها. Anong kaibahan ng Mu'tazila at ng Jahmiya sa paniniwala? Ang kaibahan ng Jahmiya at ng Mu'tazila, yung Jahmiya, yung lahat ng pangalan ni Allah at lahat ng sifat ni Allah ay tinanggal nila. Hindi pwedeng iugnay kay Allah. Ngayon, ang kaibahan ng Mu'tazila, yung Mu'tazila, ang tinanggal lang nila yung katangian, yung sifat, yung lakas. Pero yung sabi nila, malakas si Allah, pero hindi natin sasabihin na mayroon siyang lakas. Kasi yung mayroong lakas, yung talagang, yung salitang lakas ay sa nila lang yan. For example, si Allah ay nakakakita, pero wala siyang paningin. Kasi yung paningin sa nila lang yan. Pero nakakakita siya. Ganun naman. So, ibig sabihin, hinati nila. Saan na yung filosofi na ginagamit nila? Hindi ba dapat kapag mayroong nakakakita, mayroong paningin? Isa din sila sa sarili nilang mantika kung bakit hindi nila paniwalaan yon, hindi nila pinaniniwalaan yon sapagkat sabi nila hindi pwedeng iugnay kay Allah yon dahil magiging katulad siya ng nilalang. So, saan na yung filosofiya doon? Mayroon bang nakakakita na walang paningin? Mayroon bang nakakarinig na walang pandinig? So, nag-isa sila sa sarili nilang mantika. Bakit? Kasi paano mo sinasabing nakakakita na wala namang paningin, nakakarinig na wala namang pandinig? Pwede ba yun? So, hindi po pwede yun. Ngayon, noong paglipas ng Mu'tazila, doon pumasok ang Kullabiyya. Pumasok naman ang Kullabiyya na pinamunuan ito ni Muhammad ibn Abdullah ibn Sa'id al-Kullab, ibn Kullab, na siya ang namuno sa Kullabiyya, na itong Kullabiyya ang malapit sa paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. Bakit? Dahil yung paniniwala, yung nabanggit natin na mga sifat ni Allah subhanahu wa ta'ala, itinatag nila. Pinaniwalaan nila yon. Doon lang sila pumalpak sa sifat al-ikhtiyariya o yung sifat fi'liya. Naniniwala sila na mayroong sifat si Allah na dhatiya, ma'nawiya, khabariya, pero si Allah ay walang sifat na fi'liya o ikhtiyariya. Hindi sila naniniwala na si Allah, hindi pwedeng iugnay kay Allah ang pagkakagalit, hindi pwedeng iugnay kay Allah ang pagkakalugod. Hindi nila sinasabing nalulugod si Allah, hindi nila sinasabing nagagalit si Allah o ano pa man dyan na mga gawain na naiugnay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tinawag siyang sifat fi'liya. So, hindi nila inuugnay yun kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na ito ngayon, ang nasundan, nandun siya sa Mu'tazila. Dahil nga, naging stepfather niya, sa panahon niya, yung pinakamalaking ulama o pinakamalaking scholar ng Mu'tazila, na naging stepfather niya, nakapangasawa sa kanyang nanay nung mamatay yung kanyang tatay. So, naturuan niya itong si Abul Hasan al-Ash'ari at naituro niya yung i'tizal, yung akida ng i'tizal, yung sinasabi natin na nandun yung ta'wil, nanguna sa ta'wil. So, nung gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala itong si Abul Hasan al-Ash'ari, so, tumiwalag siya sa i'tizal at napunta siya doon sa Kullabiyya. Paniniwala ng Kullabiyya na yung paniniwala ng Kullabiyya sa mga sifat ni Allah na katulad ng ating mga nabanggit na kamay o mukha at yung iba pa ay as is yung paniniwala ng mga Ahlus Sunnah wal Jamaa. Ayan. So ganun yung paniniwalaan. May iba't ibang kwento kay Abul Hasan al-Ash'ari, sinasabi nila na katulad ng sinabi ni Ibn Kathir na 3 beses siya yung kanyang paglipat. Lumipat siya mula sa Mu'tazila, lumipat siya sa Kullabiyya at lumipat naman siya mula sa Kullabiyya at napunta siya sa Ahlus Sunnah wal Jamaa dahil tinahak niya ang akida ni Imam Ahmad bin Hanbal. Ayan. So aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, doon nagsilabasan ang mga maling pananaw, ayan, na iniugnay sa mga sifat ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan hindi kailanman ito nangyari sa panahon ng mga sahaba at hindi ito tinanggap ng mga tabi'un na sumunod sa mga sahaba at ng mga tabi'in na sumunod sa mga sumunod naman sa mga tabi'un na sumunod sa mga sahaba. Kaya naman walang kahit na isang dalil kung hahamunin natin ang mga Jahmiya, hahamunin natin ang mga Mu'tazila, hahamunin natin yung mga Kullabiyya, walang problema eh. Kasi as is pa rin yung paniniwala nila sa sifat khabariya. Ganon din naman yung paniniwala ni
Abul Hasan al-Ash'ari. Walang problema kay Abul Hasan al-Ash'ari kung tutuusin, kasi ganoon din naman yung kanyang pananaw. Kailan lang nagka-problema yung Asy'ariyah? Yung mutaakhir. Nung lumipas ang panahon, nakabalik sila sa iniwan na paniniwala ni Abul Hasan al-Ash'ari pagdating sa ta'wil. Ibig sabihin, yung mga Mu'tazila, yung ta'wil nila sa yad na qudra at sa wajh na ni'ma, ayan, at yung iba pa, yun yung ta'wil ng mga Mu'tazila, na yun naman yung nasundan o nabuhay ng mga huling mga Asy'ariyah na sumusunod raw kay Abul Hasan al-Ash'ari, na kung tutusin naman ay hindi naman talaga sumunod sa kanya. Summary lang yun. Kumbaga yun lang yung pahapyaw na dapat nating malaman patungkol sa history. Kasi dapat balikan natin yung history. Paano nga ba ito nag-establish? Ayan. So aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, bukod tang inshallah sa kanyang mga sifat at sa kanyang mga pangalan, kung ano yung pagkakabanggit sa Quran at sa hadith ay pinaniniwalaan natin, at kung ano man yon ay walang paghahambing, walang katulad, at hindi natin tinatanong kung paano yon. Katulad halimbawa ng sinabi ni Imam Malik nung tanungin siya paano daw nag-istiwa, paano daw pumaibabaw siya Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang trono. Ang sinabi lang ni Imam Malik, al-istiwa, ang pag-ibabaw ay ma'lum. Alam natin yan. Alam natin kung ano ibig sabihin ng pag-ibabaw. So hindi na kailangan itanong. Parang pag sinabi mo lumabas, alam mo na kung ano ibig sabihin ng lumabas. May pinanggalingan mula patungo sa labas, di ba? Alam na natin kung anong ibig sabihin ng salita na yan. Ngayon, pagdating kay Allah subhanahu wa ta'ala, al-istiwa'u ma'lum, wal kayfu ghayru ma'qul. Ngunit yung pamamaraan nito, kung paano ginawa ni Allah, ay hindi natin kayang abutin. Kasi hindi natin nakita. Hindi natin nakita. Gayib yun, di ba? Kung ano lang sinabi ng Quran, sinabi ng Propeta Muhammad, yun ang pinaniniwalaan natin. Hindi natin kayang ilarawan kasi hindi nga natin nakita. Ayan. Wal imanu bihi wajib. Ngunit yung paniwalaan natin na siya Allah po may ibabaw sa kanyang trono, batay doon sa kanyang sinabi, ay yung paniwalaan natin, ito ay wajib. Waswalu anhu bid'ah. Kapag nagtanong ka kung paano yon, ito ay gawaing bid'ah. Kaya tinatawag silang mga ahlul bid'ah. Tinawag na ahlul bid'ah ang mga Jahmiyah, tinawag na ahlul bid'ah ang mga Mu'tazila, tinawag na mga ahlul bid'ah ang mga sumunod sa kanila. Ang mga sumunod sa kanilang pananaw. Ayan. So, sila ang mga innovators. Kung tawagin, ibig sabihin, gumawa ng pagbabago, nag-introduce ng pagbabago sa pag-unawa sa Islam. Kaya, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, bukod tangi siya Allah subhanahu wa ta'ala kung anong pagpapakilala niya sa kanyang sarili, sa Quran, at gayon din ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang ating pinaniniwalaan, at hindi natin ito inihahambing sa anuman. Katulad nga, inuulit ko, na ang sinabi ni Imam Malik, anumang nabanggit, pag sinabi mo, may kamay siya Allah, malinaw. Sinabi niya, mayroon siyang kamay. Bakit hindi ka lumuhod? Nagpatira pa o iblis kay Adam na nilikha ko sa pamamagitan ng dalawang kamay ko. Obvious yun, nasabi niya, dalawang kamay ko. Ngayon, kung paano yung kamay na yon, hindi natin alam dahil hindi natin nakita. Huwag mong isipin na katulad ng kamay mo. Hindi, dahil walang katulad doon siya Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin nakita yon. Ang paniwalaan na mayroong kamay siya Allah kasi binanggit niya, wajib yon. Pero kung itatanong mo kung paano yung kamay niya, bid'a na yan. Dahil hindi sinabi ng mga sahabat, ya Rasulullah, paano yung kamay na yan? Hindi rin nagtanong si Propeta Muhammad. Hindi rin nagtanong si Propeta ang mga sahaba. Ang mga sahaba, nagkaroon sila ng khilaf sa fiqh, sa mga iba't ibang ruling ng mga gawaing pagsamba. Pero hindi sila nagkaroon ng khilaf o di kaya ay pagsasalungatan pagdating sa paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil alam nila na laysa kamithlihi siya. Ano mang mabanggit kay Allah, siya Allah ay buhay, siya Allah ay nakakarinig, siya Allah ay nakakakita, siya Allah ay malakas, lahat ng iyon at yung iba pa, walang katulad doon siya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod tangi doon siya Allah. Hindi pumapasok sa isip nila, baka naihambing natin siya Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang nilalang. Anong babanggitin mo na hindi mo maihahambing siya Allah sa kanyang nilalang? Lahat ay maihahambing mo siya Allah sa kanyang nilalang. Ngunit, ang sukatan, ang dabit, ang regulator doon, laysa kamithlihi shay. Wala siyang katulad.
Ano mang nabanggit, sa katawagan lang nagkakapareho, pero sa likas na kalagayan ay hindi natin kapareho doon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailan lumabas ang filosofya na kung saan doon nagsimula na ma-question itong mga katangian na naiugnay kay Allah subhanahu wa ta'ala? So ito ay lumabas sa pagpasok ng ikalawang century ng Hijrah. Si Propeta Muhammad, 63 namatay, pumalit si Abu Bakar, pumalit si Umar ibn al-Khattab, pumalit si Uthman, pumalit si Ali. Then doon na nagsimula yung khilafa ng Umayyah. Ayan. So, paglipas ng panahon na yon, sa ikalawang century, ikalawang siglo na Hijrah, sa panahon ng pagpanaw ni Umar bin Abdul Aziz, doon lumabas ang fikratut ta'til. Doon lumabas ang kaisipan na hindi dapat iugnay kay Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sifat na khabariyah. Doon lumabas ang grupo ng Jahmiyah. Ayan, doon lumabas ang grupo ng Jahmiyah at sinundan ito ng mga Mu'tazila. At sinundan naman ito ng mga Kulabiyah. At sinundan naman ito ng mga Asy'ariyah at ng mga Al-Maturidiyah. Ayan. Unahin natin ang Jahmiyah. Kilalanin natin yung Jahmiyah, grupo ng Jahmiyah. Ito ay hango sa pangalan ni Jahm bin Safwan, na siya ang may liderato sa Jahmiyah. Si Jahm bin Safwan, hindi siya ang totoo founder ng Jahmiyah, although sa kanya nakapangalan. Bakit sa kanya nakapangalan? Dahil siya ang nagpakalat ng katuruan nito. Nakilala ang katuruan nito sa pamamagitan niya. Ngunit mayroon siyang guro. Sino ang guro ni Jahm bin Safwan? Ang guro ni Jahm bin Safwan ay si Ja'd bin Dirham. Itong si Ja'd bin Dirham ang naging guro ni Jahm bin Safwan. Si Ja'd bin Dirham ang nagpasimuno ng fikratut ta'til. Ibig sabihin, ang pagpapawala o di kaya ay ang nafi. Ibig sabihin ay ang hindi pag-ugnay kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga sifat. Ngayon, Jahmiyah, Mu'tazila, Kulabiyah, Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Ito yung nagkakasunod-sunod na mga grupo. Ayan. Mayroon ang kalaban ng mga grupong ito, ang kalaban ng mga grupong ito ay ang mga ahlul athar o di kaya ang mga ahlul hadith. Ang mga taong nanatili sila sa pagkapit doon sa kung ano ang itinuro ng mga sahaba. Kung tawagin sila sa panahon na yun ay ahlul athar o di kaya ahlul hadith. Ayan. Na kung saan pinangunahan ito ng mga imam. Yung apat na imam. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, na siyang huling imam sa apat na imam na tinaguri ang Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. So ang Ahlul Sunnah wal Jamaah, nakalaban niya itong mga binabanggit natin na mga grupo. Yung Ahlus Sunnah wal Jamaah, ito ay ginamit pa sa panahon ng mga sahaba. Ang isang dalil ay mismong si Ibn Abbas radiyallahu an ay sinabi niya, ginamit niya yung salitang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibig sabihin ay hindi ito bagong mustalah, kundi mismo sila ang gumamit nito. Ito ngayon ang nakakalaban ng nagsilabasang mga grupo na nakabatay sila sa filosofya. Nakabatay sila sa filosofya. Ayan. So ano nangyari? Itong si Ja'd bin Dirham.
siyang nagpasimuno na sabihin na ang Quran ay makhluk. Ang Quran ay makhluk. Ibig sabihin, ang Quran daw ay created. Ito ay nilikha. Samantalang hindi ganon ipinapaliwanag ng mga imam, hindi ganon ipinaliwanag ng mga sahaba. Hindi nila sinasabi, kundi sinasabi nila ang Quran ay kalamullah. Hindi nila sinasabi kung ito ay makhluk, dinagdagan niyang makhluk. Ayan. Then, hanggang sa naulat na itong si Ja'd bin Dirham, pabalik-balik siya kay Wahab bin Munabbih, na isang malaking ulama ng mga tabi'un na naging estudyante ni Ibn Abbas, na sinasabi niya sa tuwing pumupunta yataraddadu ilayhi al-Ja'd, pabalik-balik sa kanya si Ja'd, at sa tuwing pumupunta sa kanya si Ja'd, sinasabi, naliligo pa ito at sinasabi niya ajma' lil aql, makiisa ka sa kaisipan, filosofya, makiisa ka sa filosofya. In other words, kasi yun naman talaga ang aql. Ayan. Hanggang sa isang araw ay sinabihan siya ni Wahab bin Munabbih. Sabi niya, Ya Ja'd, uqsuril mas'ala. Tama na, tigilan mo na yung issue na yan. Alalahanin mo, sabi niya, inni la'adhunnuka minal haliki. Katotohanan, nakikita ko, nasa isip ko na mapapahamak ka sa ginagawa mo. Alalahanin mo, wailak, kapighatian sa'yo, o Ja'd. Alalahanin mo na kung hindi lamang sinabi ni Allah, law lam yukhbirna Allah, kung hindi sinabi sa atin ni Allah, kung hindi pinahiwatig sa atin ni Allah, anna lahu yadan, maqul na dhalik, na mayroon siyang kamay, hindi natin sasabihin yun. Anna lahu aynan, maqul na dhalik, na mayroon siyang mata, hindi natin sasabihin yun. Anna lahu nafsan, maqul na dhalik, mayroon siyang nafs, mayroon siyang sarili, hindi natin sasabihin yun. At yung mga iba pang mga sifat ni Allah subhanahu wa ta'ala o mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin sasabihin yon kung hindi sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit ipinapasok mo ngayon yung akal? Bakit ipinapasok mo ngayon yung filosofya na hindi natin yan nakagisnan sa mga sahaba na nagturo sa atin? Bakit kailangan natin mag-adapt ng ibang kaparaanan ng pag-unawa sa Quran o sa mga sifat ni Allah subhanahu wa ta'ala, samantalang nariyan yung mga turo ng mga sahaba, nariyan yung turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayan. So nangyari nga na itong si Ja'd bin Dirham, ang nangyari sa kanya, siya ay naninirahan sa Dimashq. Kaya lang nung simulan niya ang kanyang pagpapahiwatig na ang Quran ay makhluk, hinanting siya ng Khilafa Umayyah. At siya ay napadpad o nakatakas patungo sa Kufa. At doon sa Kufa, doon niya nakatagpo ngayon si Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan, naging guro niya ngayon si Ja'd. At kung ano ang pangaral ni Ja'd, yun ang kinuha ni Jahm bin Safwan at siyang nagpakalat nito. Hanggang sa nakilala sila bilang mga Jahmiyah. So sino silang mga Jahmiyah? Silang mga Jahmiyah ang nagta'til. Ibig sabihin ay pinawalang bisa nila ang mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi dahil sa hindi sila naniniwala doon sa pagkakabanggit nito sa Quran, kundi ang sa kanila ay naniniwala tayo na nabanggit yan sa Quran, pero hindi yan nakaugnay kay Allah. Kundi kailangan natin yan bigyan ng tamang kahulugan na magiging karapat-dapat sa pagka-Diyos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin, for example, kaya nga sinabi ni Abu Hanifa na wag nating sasabihin ang yadan, ang dalawang kamay ay sifatani min sifatillah. Ito ay sifat na kabilang sa sifat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin sasabihin na ito ay qudrah o di kaya ay ni'mah, dahil ito ay pananaw ng mga Qadariya, ito ay pananaw ng mga Mu'tazila, pananaw ng mga lihis na grupo.
Ilalarawan natin siya Allah sa paglalarawan sa kanyang sarili. Sabi ni Imam Ahmad, hindi natin hihigitan. Nasifullahu bima wasafa bihi nafsa aw wasafahu bihi rasuluh wala yutajawazul Quran was sunnah. Hindi natin hihigitan yung sinabi ng Quran at ng Sunnah kung paano ipinakilala ni Allah ang kanyang sarili, ganun natin siya ipapakilala, ganun natin siya ilalarawan, at kung paano din siya nilarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayan. So anong nangyari? Balikan natin. Ngayon, na-adapt ni Jahm bin Safwan yung turo ni Ja'd bin Dirham. At nung ma-adapt niya ito, siya ang nangaral nito, nakilala siya. Nakilala siya sa pamamagitan ng pagtuturong ito. So napas lang si Ja'd bin Dirham, napatay siya ni Khalid bin Abdullah al-Qisri, na kung saan kinatay pa niya ito sa Eidul Adha. Dahu dahayakum, sabi ni Khalid bin Abdullah al-Qisri. Sabi niya, katayin niyo na ang mga kakatayin niyo na mga hayop, sapagkat fa inni mudahhin bi al-Ja'd, sapagkat ako naman kakatayin ko si Ja'd. Bakit? Kasi sinabi ni Ja'd, lam yattakhidillahu Ibrahima khalila, hindi ginawa ni Allah si Ibrahim na kanyang khalil, matalik na kaibigan. Kasi nga, dahil sa tao, nilalang ang gumagawa ng ganon. Walam yukallim Musa taklima, hindi niya kinausap si Musa. At kabilang na doon yung mga sinabi natin na kanyang mga pananaw, na yun din yung dahilan kung bakit pabalik-balik siya kay Wahab bin Munabbih, na gusto niyang kumpinsihin ito. Natanggapin niya yung ganong pananaw. Ayan. So napatay siya ni Khalid bin Abdullah al-Qisri. Siya ang ginawa niyang tadhiya. Ibig sabihin, udhiya. Nagkakatayan tayo ng hayop sa pagdating ng Eidul Adha, siyang ginawa niyang alay o kinatay sa araw na yun. Ayan. Ito naman si Jahm bin Safwan ay napatay din. Yun yung sinabi ni Wahab bin Munabbih, mapapahamak ka sa ginagawa mo. So napatay din itong si Jahm bin Safwan. At ang nakapatay naman sa kanya ay ang kanyang kahalili pa mismo, na si Salmo bin Ahwaz, o sa isang riwaya Aslam bin Ahwaz, na siyang nakapatay kay Jahm bin Safwan. At nung mamatay itong mga ninuno nila, ang nagpatuloy sa kanila, ipinagpatuloy ito ni Bishr al-Marisi, ipinagpatuloy naman ito ni Ahmad bin Abi Duwad. Sila ang nagpatuloy hanggang sa paunti-unti ay pawala ng Jahmiyah, at nung mawala sila, lumabas na naman yung Mu'tazilah. Na kung tutuusin, ika nga ng mga ulama, ay binuhay lang ng mga Mu'tazilah kung anong pananaw ng mga Jahmiyah. So sino naman ang nanguna sa Mu'tazilah? Ang nanguna rito ay si Wasil bin Ata, na naging estudyante pa ni Hasan al-Basri. Hasan al-Basri. Ayan. Na kung saan siya tumiwalag kay Hasan al-Basri, kaya tinawag siyang Mu'tazilah dahil tumiwalag siya kay Hasan al-Basri. Ayan, aming mga minamahal na kapatid at mga sa pananampalatayang Islam. So ang mga nakilalang mga ulama ni Wasil bin Ata na nagpatuloy ng kanyang pangangaral ay sila Abu Ali al-Jubbai, na kung saan naging stepfather nitong si Abul Hasan al-Ash'ari, na siyang itinuturing na namuno sa mga grupo ng Asy'ariyah, na kung saan hindi naman niya ito itinatag, kundi yung mga sumunod sa kanya ay gumawa sila ng katawagan at ipinangalan nila ito kay Abul Hasan al-Ash'ari. Ayan. Ngayon, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam,